Aabot sa halos 2,000 pulis sa buong Pilipinas ang sumasailalim ngayon ng pagsasanay sa tulong ng Commission on Elections o COMELEC para magsilbing Board of Election Inspectors sa darating puyang barangay at SK election. Halos 3,000 pulis na rin ang inilipat ng pwesto dahil may mga kamag-anak sila doon. May live report si Mar Gabriel. Mar. Alex, karamihan daw dito sa mga police BEI na na-train ng COMELEC ay mula dyan sa Bangsamoro Region, sa Calabarzon, sa Region 10 at maging sa Region 5. Pero kahit wala daw security concern sa isang lugar, ay maaari daw mag-deploy nito mga police BEI para may magamit na backup sa mga guro sakaling kailanganin. Natapos na ang training ng COMELEC sa 1,849 na mga pulis na maaaring magsilbi bilang Special Board of Election Inspectors sa barangay at SK election sa Oktubre 30. Ide-deploy sila sa mga lugar na may security concern gaya ng Bangsamoro Region, Calabarzon, Region 10 at Region 5. Itong number po na ito, depende po sa magiging findings po ng COMELEC kung dadagdagan po. But initially po, ito po yung figures po natin. Kahit nandun ka po sa ibang region na wala naman pong security concern, you can be deployed in areas na kakailanganin po nating maglagay po ng mga special BEIs natin ng mga pulis po. Isang buwan bago ang eleksyon, puspusan ang paghahanda ng PNP para masiguro na maitatawid ng mapayapa ang halalan. Kahapon, dumalo sa Peace Symposium sa Campo Aguinaldo si PNP Chief General Benjamin Acorda na dinaluhan din ang mga stakeholders mula sa Mindanao. With this, I think it will somehow give, it adds up to yung confidence and trust building sa ating mga partners at saka yung mga kaibigan natin. And towards this end, we are hoping that with this activity also, it will support yung gusto nating mangyari na mapayapang election. Mas pinaigting din ng PNP ang operasyon at monitoring laban sa 38 potential private armed groups sa bansa na ang karamihan ay nasa Mindanao. Ang 3 aktibong PUGs naman sa Region 3, tinututukan din ng pulisya. Accounted po nila ito at in fact, 2 doon sa active private armed groups ay nag-surrender na po ng kanilang mga baril. So isa na lamang po yung tinitignan nila dyan na pinomonitor para hindi nga po ito makagalaw. But according to the statement po ng Regional Director po ng Region 3 na they will make sure na itong mga identified po nila ay constant ang engagement po nila at alam po nila kung ano-ano po yung mga aktibidad nila at everyday po ang monitoring po nila. Mula August 28, nakapagtala na ang PNP ng 51 insidente ng karahasan sa buong bansa. 7 dito ang kumpirmadong may kaugnayan sa eleksyon, 8 ang kasalukuyang iniimbestigahan, habang 36 ang walang kinalaman sa halalan. Una nang inirekomenda ng PNP sa COMELEC na isailalim sa red categories ang 246 na barangay sa bansa. Ngayon, bagamat hindi pa po ito pinal, yung ating PNP, yung ating Armed Forces of the Philippines are considering yung deployment po ng additional personnel ng manggagaling po sa PNP, AFP, and even Philippine Coast Guard doon sa mga areas na papasok po, particularly dito sa red category, orange category, and of course yung yellow category po. Samantala, Alex, umaabot na sa 1,063 na mga individual ang naaresto ng PNP dahil sa paglabag sa umiiral na gun ban. Nasa 1,000 dyan yung mga sibilyan, habang nasa 654 na mga baril naman ang nakumpiska. Ang paalala ng PNP, patuloy na umiiral itong gun ban hanggang sa November 29 o isang buwan pagkatapos ng eleksyon sa Oktubre 30. Alex? Okay, Mark, dahil nga dumaan na sa training to mga pulis, no, para maging kapalit ng mga teachers natin, ang problema, wala pa bang identified na lugar kung saan sila isasalang? Alex, yung mga lugar kung saan isasalang ito mga pulis na ito ay doon sa mga tinuturing na mga critical areas o yung may mga issue sa security, no? Kabilang dyan yung mga lugar dyan sa BARM, may mga natukoy din na lugar dyan sa Calabarzon, sa Region 10 at maging sa Bicol Region. So ibig sabihin nakapwesto na sila doon para in case na magkaroon ng gulo at wala na mga teachers na uupo doon,
as a Board of Election Inspector, agad-agad mapapalitan sila. Tama ba ako, Mar? Yes, Alex, naka-standby na yung mga police BI na dyan doon sa mga rehiyon na nabanggit natin dahil nga yan yung mga tinututukan nila na posible na magkaroon ng gulo at oras na umatras yung mga guro na magsilbing BI, sila yung agad na papalit para maituloy o maitawid yung eleksyon sa Oktubre 30. At Alex, nakadepende rin sa request ng COMELEC kung ilan pa yung mga BI na kakailanganin sa eleksyon dahil may mga standby na mga personnel pa raw na readyng sumailalim sa mga training para maging karagdagang mga BI pagdating sa eleksyon. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.